kahit si Amy Marcos, kapatid niya mismo, no, sinabi niya, na most corrupt budget in the history ang administrasyon Marcos. Hindi niya maintindihan kung ano yung mga nangyayari, yung mga programang isinusulong ng mga senador para sa ating kababayang Pilipino ay hindi nga po pinipirmahan. Sinabing ganun, At masasabi mo po talaga, kahit kapatid mo ang isang tao, di mo ipagtatanggol at hindi mo masisikmura yung ginagawa niyang korupsyon sa bansa po nating Pilipinas. Kahit nasabihin po natin na tumatakbo si Senator Amy Marcos, this senatorial candidate is coming May, no? Naka-line up siya sa kanyang kapatid, winidraw po niya yun. Di niya masikmura kung ano po yung mga ginagawang kababuyan ng kanyang kapatid sa administrasyon niya. Kung sino yung mga gumagalgal sa kanyang kapatid. Sobra-sobra po yung ginagawa ni Marcos sa bansa po nating Pilipinas. Ang daming binabalita na nawawalang pera, confidential funds, na nalulusday po nila kung saan nila ipinupunta, or sabihin po nating akap, ang daming benefisyong natatanggap ng mamayan Pilipino. Pero alam po ninyo kung ano po yung the best sana na platapormang gagawin po niya is yung budget po sa PhilHealth. Lingap, yan po sana yung pagtuunan po nila ng pansin. Indigency. Pero hindi. Tinuturuan po ninyo maging tamad yung Pilipino. Kaya hindi po ninyo maialis kay Senator Amy Marcos na sabihin ito. Na ito ang most corrupt budget in history. Sa panahon ko, ito na siguro yung pinakamalala kasi hindi ko siya maintindihan. Isipin mo, walang respeto miski sa Pangulo. Yung mga flagship project, hindi na inilagay. Lahat inilagay sa program, which is wala lang. So ayun, narinig po natin. Narinig po natin. So masasabi mo, ang daming programa na until now hindi po naihis sa batas. Dahil mas inuuna po nilang mag-corrupt. Mas inuuna po nilang magnakaw. Para sa kanilang sariling interest. So malamang andyan na po yung sariling interest po nila. Magnakaw sa kaban ng bayan, nakawin ang pera ng mga Pilipino, 'di ba? Napakasakit isipin na ibinuto natin siya, kung sino man po yung nasa likod niya. Napakasakit isipin po talaga na di natin maintindihan kung bakit nangyayari ito sa Pilipinas ngayon.